Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan lang po natin to si Senator Jinggoy Estrada at sa tingin ko mukhang nakabawi rito si Jinggoy kay De Lima. Kasi kung inyong matatandaan, kaya nakulong si Jinggoy ay dahil kay De Lima. Panahon ni Pinoy nung si De Lima yung DOJ Secretary, inakusahan nila si Jinggoy, si Enrile, tsaka si Bong Revilla tungkol dun sa PDAC scam. So, nakulong po itong mga to dahil po sa kay DOJ Secretary De Lima. So, masasabi natin na meron pa rin sama ng loob o galit itong si Jinggoy dahil kumbaga ipinakulong sila ni De Lima ng alam nyo na puro para sa kanila puro gawa-gawa lang yung mga kaso, yung mga ebidensya. Pero eventually, yun nga, ganoon din yung nangyari, na-dismiss din. So, dito makikita natin na mukhang bumawi rito si Jinggoy at pwede natin sabihin na nakadamage siya kay De Lima dahil sa mga binitawang, kumbaga yung sinabi ni Jinggoy sa kanyang statement, talagang ininda ni De Lima. So, panoorin po natin yung video na yan. Pero bago ang lahat, o hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong naging statement po ni Jingo Estrada at talagang umaray si De Lima. The statements made by former Senator De Lima. During the investigation here in the Senate, during her term when she was still a senator, wala pa rin nakitang ebidensya tungkol dyan sa mga DDS na tinatawag. Nung CHR chairman siya, wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakitang ebidensya. Nung secretary siya ng DOJ, which is a very very powerful cabinet position, wala po rin siyang mga nakitang ebidensya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think that is a matter of incompetence, Mr. Chair. Doon sa sinabi ni Jinggoy, may kulang pa doon. Naging senador pa dyan si De Lima. So, CHR pa lang siya, binabanatan niya na si Duterte. Mayor pa lang si Duterte. Binabanatan niya na tungkol do sa Davao Death Squad. Pero yung sabi nga ni Jinggoy, naging CHR ka ni. Wala kang na-file na kaso kay Duterte. Naging DOJ secretary ka, wala ka pa rin na-file na kaso kay Duterte. Tapos naging senador ka, wala ka pa rin naipasang kaso kay Duterte. Until now, hanggang ngayon, sabi nga ni Jinggoy, wala ka pa rin isasampang kaso. Puro ngak-ngak lang yung sinasabi mo. So, ibig sabihin, incompetent ka, which is totoo na incompetent ka kasi ang tagal mo nang iniimbestigahan hanggang ngayon, wala ka pa rin kung ebidensya para idiin si Pangulong Duterte. So, paano ka paniniwalaan ng mga tao na meron talagang nag-i-exist dun sa pinaparatang mo, ni wala kang nakuhang ebidensya, ilang taon mong tinrabaho si Duterte. Nakapwesto ka bilang CHR, kahit paano meron kang kapangyarihan, naging DOJ secretary ka, napakalapit mo sa Pangulo. Pero wala ka pa rin nagawa. Lalo na naging senador ka. Di ba? Andyan yung sila Matubato, hindi mo nga maintindihan bakit kinuha mo pang si Matubato, pero olats pa rin. So, dito nakabawi rito si Jinggoy kay De Lima. Dahil dun sa sinabi ni Jinggoy na incompetent si De Lima, ito, nagwala yung lola nyo. Pakinggan natin. Thank you. Mr. Chair, exception to that, can Your Honor. Okay, to be fair, sige. The chair will be fair. Excuse me, everybody, Mr. President, teka muna. Sige, Hindi ko po Ito, tatawa ko rito kay Coco Pimentel. Kung tutusin
bumilib ako rito kay Coco Pimentel sa pag-handle niya ng committee na 'to. Unlike dun sa Tuadcom na ang dami-dami nila na puro yabang lang yung mga pinagagawa, mga wala namang alam at wala rin namang saysay yung mga pinaggagawa nila, wala rin namang kumbaga walang ano, wala na ngang nanonood dahil nananawa na sa kanila dahil nga puro sight and contempt lang yung laman ng mga nasa utak nila. Pero dito, bilib ako kay Coco Pimentel na handle niya na maganda yung committee niya at binibigyan niya ng pagkakataon na sumagot yung kanilang mga resource person. Hindi kagaya sa Tuadcom, yes or no lang ang sagot, wala nang explanation. Dito, pinababayaan niya na makapagbigay ng komento yung isang resource person or kung sino man yung gusto sumagot doon sa tinatanong para kumbaga ano 'di ba, na parang may kasamang cross-examination. So, doon pa lang nababara na. Kaya nga dito, 'di ba, pagkatapos banatan dito ni Jinggoy itong si De Lima, si Pangulong Duterte gusto pa ngang bumanat din pero hindi na pinagbigyan. Kumbaga dito, binigyan niya ng ano, ng parang walang masabi na pinagtutulungan o ayaw bigyan ng pagkakataong magsalita si De Lima, hinayaan ni Coco Pimentel na magsalita rito si De Lima. Yes, Nagustuhan? Senator De Lima, sige, Thank you. short ano lang, short. Hindi sige, ko po response. nagustuhan yung ganong conclusion na Okay. wala akong ginawa or that incompetent. Malayo pong description sa akin yan. I always do my job. Depende sa mga circumstances. Depende rin sa kung ano talaga yung makakalap. And hindi ho tama na nung Senate inquiry. Kasi nandun po si Matubato. Prinisend ko nga po. Ayan. Pinagdidiinan pa rin nila si Matubato na ilang beses na, ay nako, nung ginisa nga yan ni Cayetano, hindi na nga hindi na nga niya alam kung ano gagawin niya, kung paano niya sasagutin si Cayetano Siguro yun, kaya niya sinasabi na hindi siya incompetent. Kasi naipakulong niya si Jinggoy, naipakulong niya si Bong Revilla, naipakulong niya si Enrile. Siguro sa kanya yung achievement niya. Pero hindi niya nakikita kasi yung punto ni Jinggoy na ang tagal mo tinatrabaho si Duterte, mayor pa lang yan. Tinrabaho mo na. So anong kumbaga, ano yung naging output nung pagtatrabaho mo ng ganung kahaba, pero ang ending, wala ka na isang pangkaso. Yun yung sinasabi ni Jinggoy na incompetent ka kasi ang tagal mong tinrabaho. Pero doon sa punto na sabihin natin, kahit paano, may pagmamalaki ni De Lima na naipakulong niya si Jinggoy, si Bong Revilla, tsaka si Enrile. So siguro doon sa part na yon hindi siya incompetent. Pero pagdating kay Pangulong Duterte, very incompetent siya. Pero after I presented him, inalis na po ako as Senate chairperson. So yun, Him, nakita natin dito na talagang pumutok po sa galit itong si De Lima. Kumbaga dito napuntusan ni Jinggoy si De Lima kasi kumbaga pwede nga sabihin dito ni Jinggoy na nakabawi na siya kahit na sabihin natin na hindi man ganun ka kumbaga yung bawi niya hindi niya sampahan ng kaso parang ganun. Pero doon sa pang-aasar niya at nakita niya nanggigil sa kanya si De Lima, sapat na yon para makabawi siya doon sa pagkakakulong niya nung panahon na si De Lima yung DOJ Secretary. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.